mula ulo hanggang paa. Marito, wala ko akong pera eh. Wala! O, sino mag-aasikaso ng kaso mo? Patay mo nga yung kaya ko. Wala! Matutumasagot ko. Oh! Pinatay ko ang anak ko! Pinatay ko si Jenny dahil mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Pinatay ko siya! Nora Honor. She is not just a name in the Philippine entertainment industry. She is a legend. She is not just a dramatic actor. She is a personification of what Tagalog drama is all about. She is an idol to every Filipino because she is what being Filipino is all about. Tonight, let's get to know the persona of the one and only superstar, Miss Nora Honor. Magiging ganito kalaki yung pangalan mo? Kung magiging artista ka? O gusto mo lang manalo sa contest mo sumali? Ang alam ko nun, gusto ko lang magkaroon ng trabaho para matulungan ko ngayon kami. Yun lang. Kaya, ba't nung mga ilang taon na ako, 5 years old, kung saan ako sumasali ng amateur contest. Oo. Tapos merong fiesta sa lugar namin, malapit sa lugar namin. Sumasali ako talaga. Hanggang sa kinuha nga ako ng auntie ko. Pagkatapos, nagpasakali kami, pumunta kami sa mga studio. Nakikipila. Kasama ako ng mga fans na pumipila para makapanood ng isang show sa telebisyon. Baka sakaling ma-audition pagkatapos ng show. Ganun. Minsan nga na na sa kapipila ko, minsan natutulak ako ng gwardiya pag andyan na dumarating na artista. Pero hindi ba palagi kang nauna sa pila? Kasi pagka malalaki, nasa likod. Hindi rin. Sa eskwelahan yun. Lagi ako una kasi ako pinakamaliit. Ganun yun. Pero sa... hindi, doon naman. So, sinong mauna, di ba? Andyan yung... marami ako experience dyan. Andyan yung... nahuhulog ako sa informal. Oo, totoo yun. Ang gusto ko lang makapagtrabaho. Magkaroon ng trabaho, kumita. Pero hindi ko inisip na magiging artista na ako eh. Hindi ko naman inisip din na magiging ganyan yung pangalan ko. O ano na tayo, ito talaga. Na hindi mo nga iniisip na magiging ganun ka kasi sabi mo nga, eskwelahan lang yung pumipila yung nauna yung maliliit. Hindi ka masyadong kalakihan. O anong gano'n? Huwag mo naman masyadong pagbibiinan yan. Ang pira naman to. Hindi masyadong kaputian. Ay, alam na nila yun. Pero kahit ganyan, kita mo, wala tayong mga katangian na uso nun. Kita matangkad, sosyal. Katulad ng mga artista nung araw, di ba? Oo. Bakit palagay mo narating mo yung narating mo ngayon? Siguro, dala na rin siguro ng swerte at yung kagustuhan ko talagang magtagumpay na rin sa gusto kong tahakin. Di ba musical ang una ng pelikula? Kuwentuhan mo naman ako kung anong nangyari sa'yo noon. Hindi. Pagkatapos ko manalo ng tawag ng tanghalan, ano ba nangyari doon? Pinitahan ako ng midterm. Pagkatapos sabi ng ganun sa akin, pero ako makausap ng Sir Perez. Sabi ko naman, bakit kaya? Sabi ko, gagawin daw akong gagawin daw ako artista. Sabi ko naman, bakit gagawin ng artista? Yung mga artista ng araw nga, katulad yung sinabi mo kanina. Hindi. Basta gusto lang ako makausap. Hindi ko naman alam kung kukunin ako. Hindi. Gusto lang ako makita ko. Pero pagdating ko doon, nagustuhan naman ako. At yung unang-unang pelikula ginawa ko ay all over the world. Kung saan. Kumanta lang naman ako. Nag-yes. Sino nauna sa inyo? Si Vilma, ikaw? Hindi, nauna siyempre si Maring G. Kasi si Maring G, maliit pa nag-artista na, hindi ba? Yung mga produce. G, na kung panoorin ko, 5 beses kung panoorin yun sa probinsya namin. Kaya naging fan ako ni Maring G. Ay, hindi ka ba napangkot? Nanauna sa'yo si Mari mo, si G?
bakit ako natatakot? Pareho na kayo artist. Hindi, kasi nung pumasok ako, nawala pa samantala yung si Maring Diata, hindi active sa paggawa ng pelikula. So, ang nangyari sa film musical, nagkaroon ng triangulo, yun yung Nora Tirso at saka si Bobot. Wala pa rin si Maring D. Tatlo pa kami noon, triangulo. Ngayon, ang nangyari nga, nag-away-away yung mga fans. Kasi siyempre may mga Nora Bobot, may mga Nora Tirso. Eh, siyempre, ganon? Hindi kita kay Angge. Hindi, walang biro. Pagkatapos yun, nag-away-away. Tapos, pati yung pamilya nila, nag-aaway-away. So, pinapili ngayon ako, siyempre, first love. Ang pinili, ang Tirso. Nagalit ngayon yung mga, ang Nora Bob, hindi naman Nora Bobot, kundi si Angge ang kasama lagi ni Bobot nung araw. So, inihanap ni Angge ng kapareha ngayon si Bobot. Kasi naghiwalay na eh. So, ang nahanap nga niya si Maring V. Doon nag-umpisa yung, V Bobot, Nora Tirso, ganyan. Palagay mo nakatulong sa'yo ang rival mo ng Para sa akin, nakatulong ng malaki. Kasi nga yung mga, alam mo naman mga fans, diba? Siyempre. pero healthy naman yung competition. Oo naman. Kaya nga lang, hinihingi ko lang sa ngayon. Siyempre may mga, kasi kaya lang hindi na rin maalis sa mga fans na mayroon pa rin mga fans na hanggang ngayon andun pa rin yung kinukumpara kami, yung ba nakikipag-away pa rin, na kung tutuusin, may kanya-kanya na rin kami yung mga, hindi na dapat sila nag-aaway-away. Sa dinami-dami na ginawa mo mga pelikula. Para ko sa dinami-dami ng mga problemang nangyari sa buhay ko. Nalupitan mo mo, kapabang role. Mag-bold. Honest-to-goodness multimedia superstar, gaining unprecedented adulation in recording, radio, television, and the movies. Her rise to stardom coincided with the rise of nationalism in the early 70s. She was supported by the pro-masa sentiment goodbye activism, but her rise to power never waned, even when activism seemed to lose its touch. Mahirap talaga bang mag-maintain ng pagiging superstar? Sino superstar? Hindi kasi, di ganito yan. Ayoko na sinasawag ako ng superstar talaga. Wala naman itong superstar kasi sa buong Pilipinas. Alam mo, nag-umpisa yung superstar na yan noong sa Superstar Show. Kasi ang superstar, eto nga iba tayo ha. Kasi sa Superstar Show, bago yung superstar na yung pangalan ng show ko, Nora Eddie muna yun. Eddie Peregrina. Nora Eddie Show. Pagkatapos, wala si Edong, naging Nora Honor Show. Tapos yung nakita nila na talagang ang mga tao talaga grabe. Sila ang nagbigay ng superstar na pangalan. Nagtaas na superstar. Oo, kaya ginawa superstar show yun. Sarili mo kung sakasakali na babalik sa television. Kasi, Television. diba, dramatic actors sila ngayon. Yung parang mga superstar noon. Oo nga. Hindi, ang love, first love ko, alam mo yun yung mga awit. Napasok ako sa pelikula, yun pa rin hanggang ngayon ang first love ko. Siyempre, although ang na-express ko yung feelings ko sa pag-arte, kasi sa pagkanta. So, mahirap ito hindi ko supportahan. Hindi naman yung mapuproduce ng show, at saka sa dami-dami na ng yan.
dapat na iba na rin yung ang gagawin mo siya. Gagawin mo Concept, parang. oo, concept para doon sa musical. Bubulog ka man ito. My brother is not a pig. Hindi mo to umiitis ako dahil sa himala. Ay, yung Nora Honor ngayon, sa dinami-dami ng ginawa mong mga pelikula. Kaya ko sa dami ng mga problemang nangyari sa At buhay ko. nalisitan mo, meron ka pa bang dream role? Mag-gold. Ha? Pinapangarap mo pa rin sa bagay na hindi naman sila Hindi. Pineda. Kaya lang nung nasa stage ako, bala ko nga sana medyo kaya lang wala ko nakitang doktor eh. Huwag na. Bakit? Hindi bangkad. Oo nga, dahil maliit ako, no? Pero hindi, tamtaman lang. Pero pag may nag-offer, pat naman may mag-offer na mag-bold ako. Ha? Mawawalan ka ng PCD nga lang eh. bold ka pa doon? Hindi naman, hindi. Kaya ako nga tinanggap yun kasi ang akala ko ako yung gaganap ng role ni sino yan? Glidel. Kaya ako tinanggap yun. Yun ang pagkakaalam ko. Nung mag-shooting na kami, nung first day namin, basta ka muna. Si Glidel ang pinaghubad. Magkakilala kayo ni Ana? Miguel! Huwag na yan, Miguel! Tama na yan! Marami kasi naghahanap sa'yo. Maraming nagtatanong. Di pa dito lang ako. Hindi, sa pelikula. Sa pelikula. Bakit daw hindi ka na halos gumagawa ngayon ng pelikula? Ako pa, madalas tanongin yan. Napakagandang gumawa ng pelikula, lalo na pag ang pelikulang iniaalok sa'yo ay maganda at gusto mong gawin. Kaya nga lang, hindi nagkaroon ng pagkakataon na may mga nag-offer naman kasi na hindi ko yung script. May mga nag-offer din naman kasi na kung baras-baras ka naman para kang isda, na kung tawad-tawaran, porque ikaw masyadong mabait,